Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 5 Textbook, page 62. Start tayo with 어휘 vocabulary. Number 1 instruction. 생활비의 종류에는 어떤 것들이 있어요? 이야기해보세요. So, discuss daw natin or pag-usapan ano yung mga klase ng living expenses. Okay, so ano-ano yung mga pasok sa mga living expenses na yan. Sulat ko, no? 생활비, living expenses. And then yung 종류, yung kinds or types. So dito we have 날짜, it means date. So yung mga nasa baba, no, dates po yan. November 5, November 18, November 20. And then 지출 내용. So 지출, it means expenses pa rin or expenditure. Okay, so yung gastos. So ano yung mga items na ginastos mo. Okay, or nilabasan mo ng pera. And then dito sa right side, we have 지출 항목. So again, 지출, expenses, tapos yung 항목 dito, we can think of it as category. So ano yung mga category na bayarin natin? Notice na nag-end lahat sila sa B. Ayan, except kay 공과금. Although, it also means pera. Pera kung saan in-spend mo siya. So yung ating bills, pwede natin isipin yung word na yan, no? Bill, ano pa? Mga fee. Ayan. Okay? So, pwedeng fee, pwedeng bill. So, anything na perang nilabas mo or ginastos mo. So, later on, ipag-connect natin tong dalawang to, no? So, nandito yung mga items kung saan ginastos mo yung pera, and then dito sa left side, i-connect mo siya, anong category siya pasok. So, dito muna tayo sa category. We have 식비, it means food expenses. Yung gastos mo sa pagkain. 통신비, communication cost. So, ito yung bayad mo sa phone mo every month. Ayan. So, yung mga internet provider, pasok din dyan. Communication cost. So, lagyan natin ng telco. Ayan. Para ano, no, mas may idea tayo. So, sa atin, diba, sa Pinas, we have Smart, Globe, dito, PLDT. Ayan. So, dito naman sa Korea, we have SK, and then LG, KT. Ayan yung mga ano namin, telecommunications company. Next, 교육비 means education fee, no? So, yung gastos sa pag-aaral. 의료비, medical expenses. And then, yung 경조사비. So, ito, pwede siyang congratulatory money. And then, pwede ding condolences. So, ito yung mga pera na ibinibigay kapag halimbawa na-invite ka sa kasal, so yung monetary gift mo doon, congratulatory money. And then, kapag naman ikaw ay pupunta sa isang funeral, and then magbibigay ka ulit or abuloy, then condolences money, no? So, dito tayo sa 공과금. Ibig sabihin po yan is utility bills. Next, 교통비, transportation. So, transpo-V. And then, 문화. So, again, no, yung B, don't forget, no, bills po siya. And then, 문화생활비, cultural living expenses. Yun yung literal na ano niya, no, pagkaka-translate. Pero, pwede nating isipin na ito yung mga gastos natin for our leisure or yung kapag tayo ay naglilibang. Ayan. So, whether papasyal tayo, pupunta tayo para manood ng movie or manonood ng exhibit. Ayan. So, cultural living expenses. 문화 생활비. Now, check natin yung sa left side. 택시비. So, it means taxi fare. Pamasahe sa taxi. So, saan siya pasok? Malamang pasok siya sa 교통비, transportation bills. Ayan. And then, we have yung 교통카드 충전. So, 충전, it means recharge. Tapos, yung 교통카드, yung transportation card mo. So, kapag wala nang laman yon, kailangan mo na ulit pasukan ng pera, recharge mo. So, pasok pa din siya kay 교통비. And then, 영화 관람. Ayan. So, manood ka ng movie. So, dito, part na siya ng 문화 생활비. So, yung paglilibang mo, no? Next, 점심값. So, ito naman, about food yan. 점심, lunch, cup is yung price. So, pasok siya kay 식비. Next one, coffee. So, yung coffee. Dito, pwede siyang 식비, pwede din siyang 문화 생활비. Bakit?
So, kung halimbawa, hindi ka naman talaga pala inom ng kape, nagko-coffee ka lang kapag magmi-meet kayo ng mga kaibigan mo or katrabaho, then pasok siya sa Monhwa Sengwalbi. Pero, kung ang pagkakape mo ay kailangan every month may supply kayo sa bahay, kasi everyday, almost everyday, miinom ka or every morning, then pasok siya sa food expenses. Next, dutong yak. So, ito ay pain reliever. So, pain reliever, pasok sa medical expenses. Yongo Hagwon, so yung ating English Academy, pasok siya sa education. Hyude Chonwa Yogum, so yung iyong mga mobile phone bills, yan, so pasok siya kay Tongshinbi. So, iniiba ko ng kulay, no, para hindi tayo malito. Next, Chugigum. So, Chugigum, ito yung binibigay mo na pera para sa kasal. Okay, so kung na-invite ka sa kasal, bibigay mo yung iyong monetary gift, then Chugigum. Pasok siya kay Gyeongju Sabi. So, ano yung isa pa? Yung ibinibigay mo naman pag, funeral. So, yung abuloy, we call that Cho-igum. Yan. So, kapag nakita mo si Chug-igum or Chu-igum, so yun po, no, pareho sila, Gyeongju Sabi. Chongi-yogum, electric bills. So, pasok siya kay utility. Gongwagum. Item number 2 for vocabulary, 사배 생활비를 절약하려면 어떻게 해야 할까요? So, if gusto daw na makatipid, if you want to save on living expenses, how are you going to save? Paano ka daw magsisave, no? Para sa iyong living expenses. So, dito, we have 살 것을 미리 메모하다. So, sabi, inote na daw agad yung mga bibilhin. 살것, 미리 in advance. Okay, so in advance, ilista na kung ano yung mga bibilin. So, to buy list ito, no? Yan. Para hindi ka natatagalan na ikot ka ng ikot tapos hindi mo naman pala kailangan dahil hindi ka sure kung ano talaga yung bibilhin mo, nabili mo na yung hindi naman talaga dapat bilhin. Di ba? May ganun eh. Next, 가계부를 쓰다. So, 가계부, ibig sabihin po niyan is yung iyong daily expenses or daily budget. Pwede po yan, no? So, pwedeng daily expenses, listahan, kumbaga, or budget. So, dito, ano pa, no, sa picture, may resibo pa. So, yung mga Koreans, ayan, ano talaga sila dyan, parang naging routine na nila, kahit yung mother-in-law ko before, nakikita ko siya na naglilista talaga siya kada araw kung ano yung nagastos niya, and then yung resibo, nandun din. And then, there's a time na pinagawa din sa akin to ng husband ko. Pero helpful to talaga when you want to save kasi makikita mo, no, kung ano yung pwede mo namang bawasan next time. So, dito ang sabi, 할인 카드로 결제하다. Pag sabing 결제하다, to pay. So, magbayad ka daw gamit yung mga discount card. 포인트를, 쿠폰을 적립하다. So, pag sabing 적립하다, you have to earn or to save up yung iyong mga points. Okay, so earn or save up ng points. Or, kung meron kang mga coupon, ayan. So, gamitin mo yan. Yung may mga stamp, ayan. So, magandang din to, way din to. Makakatipid ka rin talaga. Next, 충동 구매를 하지 않다. So, 하지 않다, ibig sabihin, do not. So, alin daw ang wag gagawin? 충동 구매, ibig sabihin po niyan is impulse buying or impulsive buying. Yung hindi mo naman kailangan, pero dahil nagustuhan mo, binili mo. Ayan. So, wag daw gawin yun. Hindi ka talaga makakatipid kapag ganun. Magkakautang ka pa nga. Di ba? So, check natin to, no? Sabi niya, shopping을 하기 전에 살 것을 미리 메모하는 게 좋아요. So, ginamit niya yung nandito sa unang expression. 살 것을 미리 메모하다. Nag-start lang siya with shopping을 하기 전에. And then, ito na. 살 것을 미리 메모하다 naging 메모하는 게 좋아요. Nilagyan niya lang nung 는 게 좋아요 na grammar. 는 게 and then 좋아요. So, ngayon, gawin natin yung natirang apat. Same lang yung format. So, dito, yung start natin is shopping을 하기 전에 and then 가계부를 so, 가계부를 pagdating sa 쓰다 magiging 쓰는 게 좋아요. Okay? So, I hope na sundan.
So, dito naman sa 할인 카드로 결제하다. So, again, start with shopping을 하기 전에. tapos, kasunod na yung 할인 카드로, tapos yung 결제하다 magiging 결제하는 게 좋아요. Okay? So, yung pangatlo at pang-apat, hindi ko na isusulat. So, para masundan nyo, no? Hindi ko na isusulat. Titingnan ko kung nasusundan nyo ako. Kayo na nakakaalam kung nasusundan nyo ba or hindi. So, start with shopping을 하기 전에. And then, 포인트를 or 쿠폰을 적립하는 게 좋아요. tapos yung last, shopping을 하기 전에 충동 구매를 하지 않는 게 좋아요. Okay, so I hope nasundan nyo yon. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.